house of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa, next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you want. Hello mga bebs! Welcome back sa aking channel. So, andito na kami. So, yung mga naghihintay ng Q&A na kailangan naming sagutin, yung mga nagtatanong. So, ito na kami ni Mr. Nakakuha na kami ng time para gawin yung Q&A na hinihintay yung mga bebs. So, andito yung mga sagot. Yung mga tanong pala, andito yung mga tanong, nilagay ko na dito, pero hindi ko na ilalagay sa screen mga bebs, napakahirap pala. So katulad nung nag-shoutout ako last previous vlog natin napagod akong kaka-edit mga bebs. So ayun mga bebs, so ayun, yung unang tanong ay para sa akin mga bebs. So ayan, sana mag-enjoy kayo mga bebs ha, tsaka sasagot din siya ng konting English at kung magsasalita siya ng Korean, ita-translate ko na lang. Mahal, say hello to our mga bebs. Hello mga bebs. Pali. 뭐, Hello mga bebs. hello, Mga bebs. mga bebs. Kasi mga bebs, hindi niya alam yung tawagan natin So, ang alam niya lang is hello. So, walang bebs. So, hello, ayun. mga bebs. Mga bebs. mga bebs. Mm. mga bebs. So, ayan, pinapakalala ko sa inyo si Mr. na laging busy sa kanyang trabaho. Magpapakita lang siya sa vlog, lagi lang nagsasabi ng hello. So, ayan na po si Mr. Ayan. So, mag-start na tayo mga bebs. So, ayun mga bebs. So, mag-start na tayo. Ang unang katanungan ay nanggaling kay Joy in Your Heart. So, yung unang tanong niya ay, sa 16 years mo dyan sa Korea, sis, ano ang pinaka-worst na experience mo? Yung 16 years na experience ko dito na worst, parang yung una, syempre, unang dating ko dito, sobrang hirap kasi mga bebs, syempre Korean siya, tapos ako naman is Pilipina, syempre pareho kaming magkaiba ng lengguwahe, So, syempre nahihirapan ako, grabing hirap na makapag-communication sa kanya. Iyon yung pinaka-worst na nangyari sa akin, na gusto mong mag-explain pero hindi mo ma-explain yung nararamdaman mo, na ang ginagawa ko ay tumatahimik na lang ako. At saka pag nag-aaway kami, ay mamaya na pala yun. So, ayun, sobrang hirap. Iyon yung worst na nangyari sa akin. Yung mga sakit, iyon, yung sakit din mga bebs, ayun yung worst din, yung ang dami ko ng mga na-opera dito sa katawan ko mga bebs, ayan, so nagkaroon ako ng appendix, tapos ano pa ba, nagkaroon ako ng cyst sa dito, tapos ano pa ba yung na-opera sa akin, tapos nung na-operahan din ako sa aking fallopian tube, ayun, tatlong worst din yung nangyari sa akin dito, ay apat, so yung hindi kami nagkaintindihan, tapos yung na-opera ako, ayun yung worst para sa akin mga bebs. Ayun, so ayun, sa pangalawa namang question mga bebs. So number 2 na question mga bebs, nanggaling kay Marilyn Paro. So sabi niya, sino po mas sweet, si Mr. or kayo po? Nugo kuya labing chunga i렇게 nugo yagi. Abi or apa? 자기. Ako daw yung sweet. Tama, ako yung sweet sa kanya. Ako yung sweet kasi nga, kasi yung Koreano, hindi yan sweet mga bebs. Yung mga Pilipina lang or mga foreigners, ako lang yung nag-aano sa kanya, naglalambing, ganyan. Tapos, minsan pag nakaupo siya sa sala, uupo ako kakandong talaga ako sa kanya. Tapos, minsan, ikikiss ko siya. Yun, buti nga hindi siya nagagalit. So, minsan, kapag aalis siya galing trabaho, ay aalis siya punta ng work, ako pa yung magsasabing please, ay yung kiss, pero hindi siya nagkikiss na umaalis. Ako talaga yung sasabihin ko kiss, dun siya magkikiss. Maja? 맞아. Understand? Understand. So ayan, so number 3 mga bebs na tanong. Kay Marilyn din po to, kay Marilyn Paro. So
tinatanong niya kung nag-aaway po ba kayo ni Mister. Ayan. So, ayan yung number 3, yung kung nag-aaway ba kami ni Mister. Oo naman, kasi hindi naman perfecto yung pagsasama eh. Mahal, you speak. We are fighting? Fighting? Oh. I like. Small like. And sabi niya, konti lang daw gusto niya Maybe. away. Many like 안 돼요. 어. Small like. Oo, hindi daw, ayaw niya daw yung yung away talaga. Yung konti lang daw. Pagka nag-aaway kami mga bebs, ayun, ako yung, nung nag-aaway kami, nung noon pa, hindi talaga ako nakikipagbati mga bebs. Hindi ako nagsusorry. Sobrang, talaga ako, pride. Tapos si Mr., you first, sorry, inare, before. O, siya talaga yung unang nagsasorry sa akin. Kasi hindi talaga ako, Abi, I'm not speaking kunyang, quiet. Quiet lang ako mga bebs, lalo na pagka nagdire-diretso na siyang magsalita. Yung Korean, pali-pali, hanggang maliyagi siya na kunapon. Yon yung mga nagsasalita na siya ng dire-diretso. Me, Korean, I don't know Korean before. Okay, speak. Fighting, long time fighting, but no. Many stress. Fighting, short time. 10 minutes. Me fighting 10 minutes. Sorry, outsider, mat, food, chicken. Buy. You buy. You buy food na. You buy food. Me. Me. Okay. Smile. Very good. Long time. How many stress. No. Jesus. Happy no. Explain ko sa inyo mga bebs, siya kasi ayaw niya daw ng sobrang tagal ng hindi namin pagbabate. Yung pag-aaway, gusto niya daw siguro mga 10 minutes, okay na kami, tas mag-sorry na siya, lalabas siya ng bahay, pupunta ng store, bibili ng chicken, tas pagpasok niya dito, magsusorry na siya sa akin. Tas ako naman, magi-smile na kami dalawa. So, yun lang, kasi ayaw niya, kasi nai-stress daw siya pag sobrang tagal na hindi kami nag-uusap. Yun, lalo na pag nagpunta siya ng work, tas hindi kami okay, na-stress daw siya sa work niya, yung may iniisip niya yun, di ba? You think work is so to urisawo. Ku stress siya na. Ayun, so ganon yung amin. Tsaka lahat naman nag-aaway mga bebs kahit mag-boyfriend, girlfriend, nag-aaway yan. So wala namang perfect na relationship. So nag-aaway pa rin kahit na Christian ka or ano ka, nag-aaway pa rin. We are not perfect, di ba? So, ayun mga bebs, ayun yung kasagutan mga bebs. Nag-aaway kami ni Mr. So, ayun mga bebs, yung question number 4 naman. Galing po ito kay Sir Elife, Blogger in Art. Ayan. So, ang tanong niya is, masyadong privacy, pero sagutin natin. So, ayun, ang tanong niya is, magkano po ang sahod ni Mr. Jan sa Korea pag may work siya? Ko apa will go how much? How much? Now how much? And another factory 4 million. Now house factory short time short A little. short alita money small. Oh, okay, money is small. Money small. Now 3 million. Yan, 3 million won mga bebs yung kanyang sahod buwan-buwan. So magkano yun sa atin sa Pilipinas? It's 127,665. So ayun, kahit na ganun kalaki yung sahod mga bebs, parang konti pa rin dahil dito sa Korea maraming mga binabayaran. So yung perang yon kulang pa rin yon mga bebs. Pero kung sa Pilipinas, sobra-sobra na yon. Pero kung dito ka sa Korea nagtira, sobrang mahal lahat mga bebs dito sa Korea. So
Mga bebs, may binabayaran siyang insurance po, home ne. 음. Insurance, tapos dito sa house, rental, and then where sa kuryente. Tapos si Mr. meron pa siyang mga utang mga bebs. Kung alam nyo lang, yung mga Korean kasi mahilig yan sa maraming utang. So, nakikita nyo lang na may kala nyo may pera, pero utang lahat yung mga ginagamit nila mga bebs, like car, bahay, lahat mga bebs. So, yung perang yun nasahod ni Mr., kulang pa yun sa amin. Especially, magpapaaral pa kami ng 2 bata. Tapos, ang binibigay lang sa akin ni Mr. kada sahod niya yung 1 million. So, magkano lang yun? 45. So, yun yung 45 na yun, yun yung aming budget for 1 month mga bebs. Minsan, nakakapag-shopping pa tayo. Pero kulang pa rin. Patago yun. So, iyon yung sahod po ni Mr. Ayan. So, kulang na kulang pa rin yan mga bebs. Kaya, nagtsatsaga na lang si Mr. doon sa work niya ngayon. Kasi nga, malapit sa bahay. So, kapag may emergency, tatawagan mo siya ay makakauwi siya agad. So, ayun. Kaya, nagtitiis na lang si Mr. Hurry pa. 괜찮아. So, ayun mga bebs, ang question number 4 na galing po kay Sir Elifabe. So, ayun mga bebs, yung question number 5 mga bebs. Ang tanong naman ang nagtanong ay si Marilyn Paro. Ayan, sabi niya, pagdating po ng panahon, saan nyo po gusto mag for good? Sa Pinas or sa Korea? O di, Hanguk or, Korea or Philippines? Korea. Why? Korean people. 이거 코리아는 팩토리 many Work work many. many. 필리핀 팩토리 small work of no Nothing. nothing. 그래서 코리안. Ayun, siya daw sa Korea. So, ako naman tatanungin. Ako din, syempre, kung saan yung asawa ko, doon din ako, di ba? So, dito din ako sa Korea, mga bebs. Kasi, kahit na hirap, nakakain mo yung gusto mo. Tsaka, nabibili mo yung gusto mo. And then, sa Pinas kasi, mga bebs, kung wala kang business, walang mangyayari sa'yo. Walang, lalo na si Mr. Korean siya. Anong trabaho niya doon sa Philippines, di ba? So, syempre, lalo na ngayon, di kami nakakaipon dahil marami pang binabayaran si Mr. So, ayun, ang gusto ni Mr. dito sa Korea kasi maraming trabaho, maraming factory, kahit saan dito pwede siyang makapasok kasi nga Korean siya. Ayan, so kaya sa Korea niya daw gustong tumira hanggang sa tumanda siya, mga bebs. Yun. Uri o di manaso. So, ayan. So, number 6, mga bebs, si Marilyn Paro pa rin po. Ayan, sabi niya ay, saan po kayo nagkakilala ni Mr.? Ayan, so, previous vlog ko dati, mga bebs, story ako doon na kung saan kami nagkakilala ni Mr. Ayun, so, pero magbigay tayo ng konting kaalaman, joke. Konting, konti. Ayan, so, nagkakilala kami ni Mr. sa Philippines. Kasi umuwi sila ng Philippines. Hindi, kasi ako noon, 24 years old, ne? 24 years old. So, wala rin trabaho. Sa bahay lang din ako, katulong ni mama. So, ayun. So, yung uncle ko kasi nag-work sa Korean agency, yung mga nagpapakasal ng mga Korean na gustong yung mga Korean gustong magpakasal ng Pilipina. So, ayun, sabi ni uncle ko doon sa aking nanay, kasi pinsan ni mama ko, ayun nga, so mag-apply ako doon. So nag-apply kami. So ayun, kada may darating na mga Korean, parang nag-audition ako, nagpapakita akong yung mukha, syempre papakita ka, tapos audition, ganyan-ganyan. So nakailang din ako, meeting ng mga Korean, siguro pang-4 si Mr. So ayun, nung pang-4 si Mr., ayun, agad kasal. Yun yung aming doon kami nagkita, mga beb, sa Philippines. So, yung pastor dito sa Korea, ayun, umuwi sila doon sa Philippines. So, para i-meet kami nung isa kong kaibigan na kinasal din, na kaibigan niya rin. So, doon po kami sa Philippines nagkakilala ni Mr. Ayan. So, yung question is number 7, mga bebs. Ayan. So, ang question ay, mahirap bang maging asawa
ang Korean kaysa sa Pinoy. Yung Pinoy, hindi ko pa naranasang mag-asawa ng Pinoy. Kasi nga, hindi, syempre, ang first asawa ko, syempre, Korean. So, yung Philippine, hindi ako nakapag-asawa ng Philippine. Kaya, hindi ko alam yun, mga bebs. So, syempre, mahirap mag-asawa din ng Korean, lalo na, yung sinabi ko kanina, hindi kayo nagkakaintindihan sa una. Kung marunong mag-English, yung Korean, it's okay. But, my husband, it's not good in English. So, hirap ako kasi puro Korean yung aming pag-uusap. So, iyon, mahirap yun. Mahirap unang-una yung culture. Nung una nahirapan ako. Ayun. Iyon yung mahirap sa akin, yung Korean language. Mahirap makipag-communication. Iyon ang pinakamahirap, mga bebs. Pero kung American, madali lang kasi English, di ba? Pero pag Korean talaga, sobrang hirap. Pero, kung gusto niya ng upa, mag-aral kayo ng Korean. So, ayun, mga bebs. Ayan, so, yung number 5 at saka number 8 is parang same lang siya ng tanong, mga bebs. Kasi sabi niya, kapag po kayo senior na, saan po nyo gustong tumira, Pinas or Korea? So, ayun din yung sagot namin. Syempre, dito pa rin kami sa Korea hanggang sa tumanda kami. Ayun, mga bebs. So, number 9. Ito, ang pinakamahirap na. Korean citizen na po ba kayo, ma'am? So, hindi pa, mga bebs. Kasi, abi, hangguk saram. So, hindi pa, mga bebs. Hindi pa ako nakapag-aral ng Korean. Hindi pa ako citizen dito. Matagal na rin ako dito, 16 years. But, hindi pa ako nag-Korean. So, iniintay ko yung president na ipri na lang. Kasi nga, sobrang hirap dito, mga bebs, na mag-aral. Siguro kahit saan naman, mahirap din kumuha ng citizenship. Pero mas mahirap yata dito sa Korea. Kailangan mo talaga mag-aral. Pag-aralan lahat. Yung mga, ano ba yun? Yung mga history, kailangan mo yun pag-aralan. Tapos, merong question talaga doon sa dito sa immigration. Kaya, sobrang hirap. Kaya, hindi pa po ako citizen. Ayan, mga bebs. Yung tanong ng kasi nga yung 10 at saka 6 ay same lang din. So, hindi ko na yung sasagutin yung 10. So, dito tayo sa 11. Ayan, yung tanong niya ay, mahirap ba ang buhay sa Korea kaysa sa Pinas? Iyagi nun, kuyo ginug odi himdero, oryowo, Hangguge or Philippines? Apa? Philippines. Sa Pinas daw ang mahirap. Kasi dito sa Korea, mga bebs, hindi mahirap yung buhay, basta masipag ka lang din. Tsaka madali lang maghanap ng trabaho dito. Kahit kunyari hindi ka nakatapos ng pag-aaral, okay lang makakapasok ka sa sa factory. Kasi sa atin sa Philippines, ang dami-dami pang mga kailangan. Dapat nakatapos ka sa ganito, nakatapos ka sa ganyan. Dito sa Korea, hindi, mga bebs. Kahit nga dito mga 70 chill shift siya na. Harabuji ajik ilison factory. Ay, alam nyo ba, sa trabaho ni Mr., mga 70 years old pataas, kasama niya pa sa factory, mga bebs. Kaya mas mahirap talaga sa Philippines dahil sila ng mga ipapasok yung ang tawag nito, mahirap humanap ng trabaho sa Philippines. Dito sa Korea, napakadali lang, mga bebs. Kahit na wala kang natapos, makakapasok ka sa company. Ayan, so ayun yung sagot ko. Mas mahirap sa Philippines. Ayan, mga bebs, so number 12 na tayo. Medyo lumagpas siya, mga bebs. So, additional question lang to, mga bebs. So, ito, ang tanong ay, sa number 12, mahal po ba ang bahay sa Korea kung bibili po ng property? Pisa, cheap eh. 한국 코리안 하우스 머니 매니 많이 비싸요. 너무 비싸요. 너무. Dito daw sa Korea, sobrang mahal daw ng bahay. Lalo na yung lupa, sobrang mahal. Hindi ko maano kung magkano, pero sobrang mahal. Kaya andito pa rin kami sa apartment, sa mga government to ng mga bebs na apartment, mga bebs, yung mga medyo konti lang yung sahod dito, itong apartment na to. Kaya siguro 16 years ay
15 years na kami dito sa apartment na to mga bebs kasi wala pa kaming pambiling bahay. Sobrang mahal ng bahay dito. Kung maglo-loan ka, hindi pa rin kaya. Kaya hindi pa kami nakakabili ng bahay mga bebs. Sobrang mahal ng bahay. Kahit nagawa na, yung lote, mahal pa rin. Yung lupa, mahal. Kaya hanggang naghihintay na lang kami ng kung maka-jackpot. Joke lang mga bebs. So ayan, yun yung question ng number 12. So meron pa tayong question number 13. So ayun mga bebs, yung number 13 ay medyo nasagot na ito doon sa vlog ko, previous vlog ko, may nakasagot doon si Sis Virgie, pero uulitin pa rin natin mga bebs. Ayan, so bakit karamihan sa Korea nagpapakamatay? So ayun, Korean people solo die. why? Why die? Because Because think yung pag-iisip nila, think strong no. hindi daw strong yung kanilang pag-iisip. 많이 Many. many 힘들어요. 조금 힘들어요. Konting pagod. 이 인터넷 Internet. 랭귀지 뭐 인터넷 글 뭐야 인터넷 피어폴 사람들 People. together die Oh? together die many 뭐지 스펠링 many 맞아 스펠링 Spelling? 이 글씨 Bashing. bashing many okay die Korean people student uncles men girl many solo die me many sick die and Thinking. 어디 가야 die Hell. hell many 마음이 아파 heart 마음 sick. Sobrang sakit daw ng feelings niya. Dahil sa mga Korean na nagpapakamatay, yung hindi nila nakakayanan yung mga problema nila, kaya sila nagpapakamatay. Tsaka lalo na yung mga artista ngayon, 'di ba? Ang daming mga nababalita na nagpapakamatay dahil sa bawal na gamot o kaya lalo na sa mga internet, yung mga meron silang, pag merong nag-bash sa kanila, mga basher, pag hindi nila nakakayanan yung mga basher na yun, yung mga comments na yun, iniisip nila yun. Tapos minsan, kaya iniisip nila magpakamatay. Yung ayaw nila silang mapahiya ba, yun, yung nagkakaroon sila ng depression, ayun ang nangyayari sa kanila. Katulad nung, yung dati, yung Gegmen, no? 개그맨 Yung katulad nung 개그맨 komedyante na babae. Kasi nga yung itsura niya ay hindi siya maganda mga beb. So pati yung nanay niya yata kasama niyang nagpakamatay kasi nga binabash siya kasi ang pangit-pangit niya, ganyan, wala siyang boyfriend, ganyan. So syempre na siya, yung talagang dinamdam niya yun. So silang dalawa nung nanay niya, ayun, nagpakamatay sila. Ku umakachi na. 누구? Ku Gegmen. 누구? Chugo. Kuyoja na. Ko yun. So silang dalawa nung nanay niya. So ayun yung problema dito sa Korea, kaya maliit yung ayun yung problema dito sa Korea, yung konti yung population nila dahil nagpapakamatay sila. Minsan naman yung iba hindi nag-aasawa. Pagka kunyari ganito na yung edad, hindi na sila mag-aasawa, or magkakaasawa man sila, dala-dalawa lang talaga yung anak nila ngayon. Kaya napakakonti ng population dito sa Korea. So ayun yung problema dito, yung pagpapakamatay, yung hindi nila nakakayanan yung kanilang mga problema, at saka ayaw nila ng kahihiyan, pero akala nila matatakasan nila yung problema, pero doon mapupunta sila sa, alam niyo na, sa hell, 'di ba? So andun pa rin yung hirap
hirap na panghabang buhay mga bebs. Ayun. So, ayun yung ating mga question mga bebs. Maraming salamat at sana nasiyahan kayo sa mga sagot namin ng aking asawa kahit hindi siya masyadong nagsasalita. Na para ko lang siyang display dito. Ayun mga bebs, so maraming salamat po. Thank you po sa mga nagtanong. So hindi ko nailagay yung mga pangalan, pero mas maraming tanong dito mga bebs. Ang aking naging kaibigan na rin si Sis Marilyn Paro. Ayan, maraming salamat sa inyo kay Sis Marilyn Paro, kay Joy in Your Heart, kay Kuya Sir LFA, Vlogger in Art. Ayan, maraming salamat po. Sana po nag-enjoy po kayo. Talagang inano ko na mga bebs kasi nga kung bukas pa gagawin, pagod kami mga bebs. Kaya ito, ngayon Saturday ng gabi, ginawa na namin mga bebs. So maraming salamat po. Sana po nag-enjoy po kayo. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye! See you po sa aking next vlog! Bye! God bless!